Isa sa pinakamabigat na trahedya sa buhay ni Crisostomo Ibarra ay ang sinapit ng kanyang amang si Don Rafael Ibarra. Kilala si Don Rafael bilang mabuti, mapagbigay, at maimpluwensyang mamamayan ng San Diego. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, naging biktima siya ng maling paratang at pang-aabuso ng mga prayle. Dahil sa inggit at galit ni Padre Damaso, pinaratangang erehe at pilibustero si Don Rafael. Siya ay ipinakulong ng walang makatarungang paglilitis. Habang nasa bilangguan, siya ay nagkasakit at tuluyang namatay. Ngunit hindi pa rito nagtapos ang kalupitan. Ipinahukay pa ni Padre Damaso ang kanyang bangkay at ipinapatapon sa libingan ng mga insik. Ang pangyayaring ito ang naging unang sugat sa puso ni Ibarra. Dito nagsimulang mabuo ang kanyang galit laban sa mapang-abusong sistema ng simbahan at pamahalaan. Sa El Filibusterismo, ang galit na ito ay lalong lumalim hanggang sa siya ay magbalik bilang si Simon. Ang pag-ibig ni Crisostomo Ibarra at Maria Clara ay sumisimbolo sa pag-asa at pangarap ng isang kabataang Pilipino. Matagal na silang nagmamahalan at pinapangarap ni Ibarra na makasama si Maria Clara matapos ang kanyang pag-aaral sa Europa. Ngunit ang kanilang pagmamahalan ay naging biktima ng mapang-abusong lipunan. Unti-unting nabunyag ang katotohanan na si Padre Damaso pala ang tunay na ama ni Maria Clara. Dahil dito, ginamit ng pari ang kanyang impluensya upang pigilan ang kasal ni Ibarra at Maria Clara. Nang mapaniwala si Maria Clara na patay na si Ibarra, napilitan siyang pumasok sa kumbento bilang madre. Ang pangyayaring ito ang tuluyang sumira sa puso ni Ibarra. Sa El Filibusterismo, makikita ang pagbabago ni Ibarra bilang si Simon, isang taong puno ng pait, galit at paghihiganti dahil sa pagkawasak ng kanyang pag-ibig at pag-asa. Habang nais lamang ni Ibarra na makatulong sa bayan sa pamamagitan ng edukasyon at reforma, naging banta siya sa mga prayle at makapangyarihang tao. Dahil dito, siya ay pinagbintangan na kasangkot sa planong pag-aalsa laban sa pamahalaang Espanyol. Pinangunahan ni Padre Salvi at iba pang prayle ang pagpapakalat ng mga paratang laban kay Ibarra. Siya ay ipinakulong at itinuring na kalaban ng pamahalaan kahit wala namang sapat na ebidensya. Ang pangyayaring ito ang naging turning point sa kanyang buhay. Unti-unting namatay ang dating mapayapa at idealistikong si Ibarra sa El Filibusterismo. Makikita na hindi na reforma ang nais niya, kundi paghihiganti at marahas na pagbabago laban sa bulok na sistema. Isa sa pinakamahalagang tauhan sa Noli Me Tangere ay si Elias, isang taong handang ialay ang sariling buhay para sa kalayaan ng bayan. Nang manganib ang buhay ni Ibarra, tinulungan siya ni Elias na makatakas mula sa mga sundalo. Habang tumatakas sa ilog, sinadya ni Elias na iligaw ang mga humahabol upang mabigyan ng pagkakataong makalayo si Ibarra. Sa huli, isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa kaibigan at para sa kinabukasan ng bayan. Bago siya mamatay, iniwan niya ang isang mahalagang mensahe na balang araw ay sisikat din ang araw ng kalayaan para sa Pilipinas. Sa El Filibusterismo, makikita ang epekto ng mga salitang ito kay Ibarra. Ngunit sa halip na tahimik na pagbabago, pinili niya ang landas ng revolusyon at paghihiganti. Isa sa pinakamalaking pangarap ni Crisostomo Ibarra ay ang pagtatayo ng paaralan sa San Diego. Para kay Ibarra, ang edukasyon ang susi upang umunlad ang bayan at mamulat ang mga Pilipino. Ngunit hindi ito nagustuhan ng mga prayle. Natatakot silang magkaroon ng kaalaman ang mga Pilipino dahil maaaring humantong ito sa paglaban sa mapang-abusong pamahalaan at simbahan. Dahil dito, maraming balakid ang hinarap ni Ibarra. Sa El Filibusterismo, ipinagpatuloy naman ng mga kabataan ang laban para sa edukasyon sa pamamagitan ng Akademya ng Wikang Kastila. Ipinapakita nito na kahit lumipas ang panahon, nananatiling mahalaga ang edukasyon sa pakikibaka para sa kalayaan at karapatan. Sa Noli Me Tangere, malinaw na ipinakita ni Dr. Jose Rizal ang pang-aabuso ng ilang prayle noong panahon ng Kastila. Sina Padre Damaso at Padre Salvi ay simbolo ng kapangyarihang ginagamit hindi para maglingkod kundi upang kontrolin at takutin ang mamamayan.
Ginagamit nila ang relihiyon upang manipulahin ang mga The Pilipino Lord at sees your protektahan sins. ang kanilang Do not sariling mistake our interes. generosity for weakness. Only through obedience can you find salvation. Maraming inosenteng tao ang naging biktima ng maling paratang, diskriminasyon at kawalang katarungan. Sa El Filibusterismo, mas lumalim pa ang galit ni Simon laban sa sistemang ito. Ipinakita ni Rizal na hanggat may pang-aabuso at katiwalian, patuloy na magkakaroon ng galit, paghihirap at paghahangad ng pagbabago sa lipunan. Sa kasalang ito ni na Doña Victorina at Don Tiburcio, makikita ang malinaw na larawan ng kolonyal na pag-iisip sa lipunang Pilipino. Si Doña Victorina, isang Pilipinang labis na humahanga sa mga Kastila, ay pilit na itinago ang kanyang pagkakakilanlan upang magmukhang Europeo. Samantalang si Don Tiburcio, isang pekeng doktor, ay sumisimbolo sa panlilinlang at kahinaan ng mga taong nakikisabay lamang sa sistemang kolonyal. Ang kanilang pagsasama ay hindi bunga ng tunay na pag-ibig, kundi ng kagustuhang umangat sa lipunang puno ng diskriminasyon at maling pananaw sa lahi at kapangyarihan. Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay hindi lamang mga nobela. Isa itong salamin ng kasaysayan, sakit, at pakikibaka ng sambayanang Pilipino. Ang mga pangyayaring nagbigay sugat kay Ibarra ang nagtulak upang siya ay maging si Simon, isang taong nawalan ng pag-asa ngunit patuloy na naghahangad ng pagbabago para sa bayan. Hanggang ngayon, nananatiling mahalaga ang mga aral ng dalawang nobela, na ang tunay na kalayaan ay makakamit lamang kung may katotohanan, katarungan, at pagmamahal sa bayan.